Maraming mga patikim daw no, na sinasabi. Although wala pa tayong nakukuhang very specific na mga issue na tatalakayin ni Pangulong Marcos. Pero sabi nga ni Marisa, si Presidential son Sandro Marcos na nagsabi na Yes. 1.5 hours ang itatagal ng kanyang SONA. This is longer than usual, at least sa track record ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong nakaraang dalawang SONA, inabot lamang ng 1 hour to 1 hour 10 minutes yung kanyang mga speech. So asahan natin na maraming bagong tatalakayin ng Pangulo at marami rin gusto marinig ating mga kababayan. Nitong nakaraang mga buwan o taon, talagang kaliwat kanan yung mga hinaharap na issue ng mga kababayan natin, also yung ating international relations. So bahagi yan ng mga asahan natin sa SONA ng Pangulo. At ito na atong ang pagbubukas ng chopper. Titingnan natin. At narito na po si Pangulong Bongbong Marcos. Dumating na nga po siya sa House of Representatives sa Batasang Pambansa. At sa ilang sandali na lamang, bandang alas 4 nga ng hapon, magbubukas na po ang joint session ng Kamara at Senado at ilalahad na ng Pangulo ang kanyang ikatlong State of the Nation Address. So, as per usual, no, atong itong paglalakad ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa helicopter or helipad, papasok, sasalubungin siya ng pinakamatataas na opisyal. Kabilang na riyan si Senate President Chis Escudero, syempre, at si House Speaker Martin Romualdez. At kapansin-pansin atom na sa pagkakataon ito, gaya ng kanyang sinabi beforehand, hindi makakadalo si Vice President Sara Duterte. Oo, despite the fact na ito ang biggest SONA in terms of attendance, ayon nga sa Secretary General, meron tayong mga hindi inaasahang dadalo. At bago magsimula ang SONA ng Pangulo, bubuksan muna ang joint session ng Kamara at ng Senado. Ito yung kanilang 19th joint session. At mula doon ay pwede na natin marinig itong inaasahan natin at kinasasabikang third State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. So nakikita po natin ngayon sa ating mga screens, andyan po si Senate President Chis Escudero and of course si House Speaker Martin Romualdez, kasama ng iba pong mga opisyal ng both Senate and Congress. And this will of course be yung unang pagkakataon na si Senator Chis Escudero will be attending as Senate President. So, syempre, nung nakaraan ay hindi pa siya naitatalaga bilang bagong Senate President. At gaya rin ng nabanggit kanina ni Maris, marami ang miyembro ng diplomatic corps, almost 50 ambassadors in attendance. So, I guess we will be expecting ato na kung ano yung sasabihin talaga ng Pangulo tungkol sa diplomatic relations, especially since kahapon sinabi ng DFA na nagkaroon ng bagong agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng China tungkol sa rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre. In fact, ang pinaka-interesting siguro kung ano ang babanggitin ng Pangulo tungkol sa ating kasalukuyang struggles o sigalot sa West Philippine Sea. Nitong nakaraang mga buwan, naging sunod-sunod itong nakita nating